So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal na ko po, ang bigat nito. Nadamay po sa sumpa ng mga Duterte. Itong si Camille Villar. Yan kasi, nagpa-endorso ka pa. Alam mo, lahat ng nakakasalamuha ni VP Sara, nagkakaroon ng sumpa. Tingnan mo si Harry Roque, di ba? Nandoon sa ibang bansa. Ngayon naman, nagpa-endorso ka, mukhang may kaakibat talagang sumpa yan. Tingnan mo si Aimee, di ba? Binabash ngayon. Ikaw pa kaya na may issue sa prime water yung pamilya ninyo, may issue sa rice tarification, madaming issue. Di ba? Tapos nagpa-endorso ka pa, abay, nako po. Ngayon, mga minamahal, paano natin nasabi na nadamay sa sumpa itong si Camille Villar? Ito kasi yung balita. Committee on Contra bigay ng COMELEC naglabas ng show cause order kay Camille Villar sa posibleng vote buying. Ay naku mga minamahal, mahirap magbintang pero if the shoe fits naman, 'di ba? Ay hindi na tayo mag-talks. Wag na tayong magsalita, pero alam naman natin na meron naman di umano, wala lang talagang naglalakas ng loob. Pero nahuli mga minamahal nahuli So ngayon, sabi dito, naglabas ng show cause order ang Commission on Election COMELEC laban kay Las Piñas Representative Camille Villar na tumatakbong senador. Ito ay upang pagpapaliwanagin si Villar kung bakit hindi siya dapat i-disqualify or patawan ng election offense. Nakatanggap kasi ng sumbong ang Committee on Contra bigay na namamahagi ng pera sa pamamagitan ng raffle sa Buhay na Tubig, Limos, Cavite habang nandoon si Villar. Yung parang ginawa ng nanay ni sino ba yun? 'Di ba? Yung isang superstar din na parang pinapa-disqualify din. Nanay ni Luis, 'di ba? So, si Vilma, nag-paraffle ng car. Di ba bawal yun kapag malapit na yung eleksyon? Kasi parang nagbibigay ka na ng pabuya, yung mga pabahay, di ba, para iboto ka. So, bawal yun. So, ngayon, nahuli, nakatanggap ng sumbong. Sino kaya yung nagsumbong? Naku, baka yung nagsumbong, mamaya, ganun na. Di ba? Wala nang gano'n. Wala nang life. So, nakatanggap kasi ng sumbong ang Committee on Contra bigay na may namamahagi ng pera sa pamamagitan ng raffle sa Buhay na Tubig sa Imus, Cavite na nandoon si Villar. Sabi ni Teo Pisto Elnas Jr., head ng Contra bigay, may 3 araw si Villar upang tumugon sa show cause order kaugnay sa posibleng vote buying. Naku po. Nakasaad kasi na basta may presensya ng kandidato habang nagbibigay ng pera sa panahon ng campaign period ay kailangang alamin kung pasok ito sa vote buying or vote selling. So, ito ang unang beses na naglabas ng show cause order ang kontrabigay laban sa isang national candidate, which is itong si Camille Villar. So, ngayon, panoodin natin mga minamahal yung balita. Nasaan na yung balita? Oh, eto na. Wait lang mga minamahal damayan na to sa sumpa, no? Kawawa. Ito. Wait lang. Yeah. Report! Senatorial bet Camille Villar, pinagpapaliwanag ng COMELEC kaugnay sa reklamong vote buying. Nagbabalita at nagsaserbisyo sa COMELEC si Brett Dizon. Ibig sa show cause order, pinagpapaliwanag ng Commission on Elections Senatorial bet Camille Villar matapos makatanggap ang Committee on Contra bigay ng reklamo sa umano'y vote buying na nangyari sa isang pagtitipon sa Barangay Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Ayon sa natanggap na ulat ng Committee on Contra bigay, sa loob ng nasabing pagtitipon ay may tila isang raffle at may nag-aabot ng pera kung nasaan naroon ang presensya ni Camille Villar. Abangan ang kabuang balita dito sa headline sa hapon. Kasabisyo mo sa COMELEC Bertizon para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Flash report pa lang yan. Mamaya pa yung official. Makikita natin. Tingnan nga natin yung mga komento dito. Dapat lang yan alisin.
Bakit pa magpapaliwanag? Dapat alisin, sabi ni Lorenzo. Uy, syempre, kahit hindi natin gusto si Camille Villar, dapat idaan pa din natin sa due process. Uy, wag tayong ganun, ha? Wag tayong gumaya sa mga Duterte na hindi dumadaan sa rule of law or due process. Diba? So, sabi pa dito ng nag-comment, grabing yaman ng Villar, yung lumalangoy sa kayamanan. Bakit pa kailangan nilang bumili ng boto? Sabi ni Ramen LEG. So, pag nag-vote buying, tanggalan agad ng karapatan na iboto. Tama yan. Sabi pa dito na Tony Timmy 8678, useless as lower house representative and now running as senator. Useless. Ay, talo. Naku po. Useless yung land grabber daw. Sabi, useless kang land grabber ka. Bawal ang oligarko sa bansang Pilipinas. Oh, dami nagko-comment dito. Oh, sabi ni Fire Rabbit, confiscate prime water, ibalik sa gobyerno ang mga pasilidad. Oo, sa ano yan, mga minamahal? Bulacan ba? Tama ba tayo? Diba? Ang laki ng issue ngayon ni Camille Villar. O ngayon, o, diba? Ang laki ng issue ni, ni mama mo Camille. Diba? Imagine nyo yan, o. O, sumama ka sa may sumpa, nahawaan ka tuloy ng sumpa. Diba? Reklamo yung mga DDS. Bakit mahal yung bigas? Eh, sino ba yung nagpatas? Sino ba yung gumawa ng batas ng ano? Diba? Yung rice tarification law na talagang sumikil sa ating mga magsasaka at sa ating mga nagbebenta ng bigas. Nakakaloka. Oh. Diba? Walang iba kundi si nanay, si lola mo, Cynthia, di umano. Diba nakakaloka? Tapos reklamo kayo. Ito mga DDS, mga tarantado talaga. Diba, iboboto nyo si Camille? O, sige. Sige nga. Mga DDS, iboboto nyo pa ba si Camille na wala na ngang kwenta, walang nagawa yung kanyang pamilya? Magugas dili nga kayo. Minsan hindi nyo kailangan gamitan, minsan kailangan nyo lang talagang gamitan ng utak. Wag lang yung puro, ay dahil inendorso ni Sara to, dahil makakatulong to sa impeachment, kailangan nating iboto to. No, mga minamahal, iboto nyo yung may kredibilidad, yung makakatulong. Hindi dahil meron silang among sinusunod or meron silang politician na ine-emerot. Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal, para din naman yan sa inyo. Sa atin. Kasi kawawa tayo at the end of the day. Diba? Kapag yung taong yan nanalo, wala, tapo, basura, ganun pa din. Gets ninyo, mga minamahal, maawa kayo sa mamamayang Pilipino, bumoto kayo ng naayon sa kredibilidad, bumoto kayo ng naayon sa kanyang mga ginawa, mga plataforma. Hindi yung boboto kayo dahil lang sa kakampi ni Sara. Oh, nako, tingnan ninyo, nagkandahawa-hawa na. Diba? Naipasa sa kanya yung sumpa. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.